May mas marami pa akong nakakatuwang video ng mga magnanakaw ng burger. Bumalik na naman sila. Tingnan mo ang video na ito. Kung hindi sila sumisigaw ng Allah Akbar, nananaksak, nanggagahasa, nagnanakaw, nilulusob nila ang supermarket. Isa pa itong dahilan kung bakit dapat ipagbawal ang burka. Hindi, mano. Haharap ka sa akin. Haharap ka sa akin. Haharap ka sa akin. Ilabas mo. Pasensya na, atras ka muna. Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Tumayo ka. Pasensya na, parang nakita ko na to dati. May iba pa ako mga video para sa'yo. Tingnan mo to. Isa iyang walang hanggang bangin. Saan niya kinukuha lahat to? May sikreto siyang taguan. Handa talaga siya. Hindi pa nga mag-aara yan. Tignan mo, 2 o 3 libra lang. Di ko alam ang totoong presyo. Sumunod ka sa akin at buksan ang pinto. Ito ang ebidensya ko. Magaling ang Jamaica na gwardiya. Security, ganyan, kapag break mo. Ikaw naman na yon. Ilagay mo ang kamay mo dito. Ilagay mo ang kamay mo dyan. Tiyas ka. Umatras ka. Pwede ka bang bumalik sa pinanggalingan mo? Oh, konti pa? Oh. Tingnan mo yan. Kumusta? Ulo at balikat. Harapin mo ako. Harapin mo ako. Tumingin ka sa akin. Ano problema? Maaring Albanian? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sila ay mga Muslim o hindi, o nagkukunwari lang sila Muslim. Pero ang punto, ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat nagkaroon. Hindi ka dapat nagkaroon. Burger. Oo, hindi mo dapat kainin ng burger. Di ko alam kung nakaburka siya. Taas kapag umaalis ka. Itaas mo at tumingin pataas, ikaw na ang susunod. Ikaw, tingnan mo ito. Lumalabas ang mga migrante mula ikatlong mundo ng tindahan na may alak ng hindi nagbabayad. Kung mag-aangkat ka ng tao mula sa ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. Tingnan mo ito. Talagang bastos ang asal. Hawakan mo. Maghintay ng turn, magbayad, magpasalamat, magpaalam, tapos umalis. Pero may ilan na nagsasabing hindi mahalaga ang kultura. Pare-pareho tayong may pulang dugo. Kaya magdala ng mga tao mula sa Sub-Saharan Africa. Ayos lang ang lahat. Tingnan mo ito. Ito. Mas maganda pa ito. Tingnan mo ito. Sa tingin ko, Pakistani siya. Itong lalaking ito. Tingnan mo ito. Nahuli ang lalaking Pakistani na nakaburka habang nagnanakaw sa tindahan sa UK. Tingnan mo. Kaya kung ganon, kung ipagbawal ng kanluran ang burka dahil sa mga taong katulad niya, sino ang may kasalanan? Sino ang dapat sisihin? Kasi tingnan mo ito. Alam niya, parang sandali lang. Kami mga Muslim ay hindi pwedeng gawin. Ang mga babaeng Muslim ay hindi pwedeng gawin. Pwede kaming magsuot ng burka sa kanluran, kahit na hindi komportable ang lahat sa kanluran tungkol dito. Hayaan mo akong samantalahin yon. Ganito sila magpasalamat. Tingnan mo. Baka madiri ka, pero kailangan ko ipakita kasi marami talagang ganitong video. Isang Muslim na imigrante ay umiihi sa estante ng supermarket na may baboy. Bro, green radical ka raw. Dahil lang ayaw niyang kumain ng baboy. Grabe. Hindi kami kumakain ng baboy. Hindi kami kumakain ng baboy. Kaya may isang tao na maglilinis niyan. May isang tao na hahawak niyan, magpupunas niyan, maghuhugas niyan. Bakit? Tignan mo kung gaano kakapal ang mukha ng mga ito. Pumupunta sila sa bansa at sibilisasyon mo, nagsusumamo na papasukin. Pagkapasok, ganito sila umasta, marami sa kanila. Noong dekada 80, 90, at ng 2,000 S, kailangan magsumama ang mga tao para makapasok. Kailangan nilang pumunta sa embahada o mataas na konsulado. Sabihin, ito po ako, nag-aral ako nito, ginawa ko ito. Ito ang aking karanasan sa trabaho. Pwede po ba akong pumunta sa inyong bansa at maging mahalagang miyembro ng komunidad? Gagawin ko ang lahat para maglingkod. Ganito noon ang kalakaran. Hindi rin pala yon garantisado dahil alam natin na ang mga anak ng mga imigrante ay nagiging mas agresibo at mapanlaban kaysa sa ibang barbaro mula sa ikatlong mundo na dumating dito nang hindi iniimbitahan. Tulad ng taong ito,
Tingnan mo siya, anak siya na muna imigrante sa Amerika. Tingnan mo ang walang hiya na ito. Nakiusap ang mga magulang niya sa US para papasukin siya para makapasok sila dahil sila ay mga migranteng naghahanap buhay. At tingnan mo siya. Tingnan mo kung paano lumaki ang kanilang mga anak. Ang pangalan ng taong ito ay Zul Muhammad. Naniniwala ako. Isang tao nagalit sa mga veteranong Amerikano na siya nagbigay sa kanya ng kalayaang magsalita at manatili kasama ang kanyang. Walang nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang mga magulang ko lang ang tanging tao na nagsakripisyo. Wala ni isang veterano ang nagsakripisyo. Gusto kong gawing malinaw yan. Hindi ko sinusuportahan ang militar ng US. Hindi ko sinusuportahan ang Estados Unidos. Hinahama ko pareho ang... Hinahamak niya ang Estados Unidos na pinakiusapan pa ng mga magulang niya para papasukin siya. Ang bansa ko ay isang bulok na lugar. Bulok ang Pakistan. Ayokong tumira dito. Gusto ko ng mas mabuti. Kinabukasan para sa mga anak ko, tahasan sinabi doon. Yung Pakistani, pati ang mga magulang niya. At sa loob ng isang henerasyon, ganito sila magpasalamat. Walang hiya, walang kagustuhang makibagay. Iniisip ko nga ito. Alam mo, yung mga Cuban na lumipat sa Amerika, sobrang maka-Amerika sila, parang si Marco Rubio. Halimbawa, ayon sa ilang estadistika, 75% ng Cuban Americans ay galit sa rehimeng Cuban. Maraming Iranian sa kanluran ay galit sa kanilang rehimeng pinagmulan dahil ideological silang nakaayon sa kanluran. Pabor sila sa demokrasya. Galit sila sa mga komunista. Galit din sila sa mga Islamista. Pero sa kabilang banda, yung mga taong dumating na hindi mga refugee, hindi yung modernong alon ng mga refugee, yung mga taong dumating bilang mga migranteng pang-ekonomiya, mga taong galing Pakistan, Bangladesh, at iba pang bahagi ng Muslim na mundo. Nakakagulat na galit sa kanluran ang ikalawang henerasyon nila, hindi ba? Kaya dapat ang kanluran ay tumanggap lang ng mga taong ideological na kaalay ng kanluran. Pag ginawa mo yon, hindi na dapat tanggapin lahat ng Muslim. Lahat ng Iranian na ito galit sa Islam. Mas inuuna nila ang Amerika o ang bansang nilipatan kaysa Islam. Kaya galit sila sa Islam. Malaking pagkakamali ito ng kanluran. Dahil sa liberalisasyon, iniisip nilang magkakapareho ang lahat ng kultura. Lahat tayo ay tao. Kapag inilantad mo ang mga tao sa ideal o pamumuhay ng kanluran, magiging kanluranin din sila kalaunan. Yun ang inaasahan nila. Hindi naman galon ang mangyari, malinaw yon. Pero may mga tao pa ring maasahan gaya ng sabi ko, pabor talaga ang mga Iranian sa kanluran. Alam kong pinipilit nila si Trump na ipagpatuloy ang pambubomba sa Islamic regime at maaaring umatras siya. Hindi ko rin masisi si Trump kasi sinubukan naman niya. Hindi ito nagtagumpay. Kailangan niya magpatuloy. Pero hindi nila kamumuhian ng Amerika. Maaaring kamuhian nila si Trump. Ang ilan sa kanila ay maaaring kamuhian si Trump. Pero hindi nila kamumuhian ang Amerika. Sila ay pangunahing nakikipaglaban upang gawing isang Western-style liberal na demokrasya ang Iran. Iyon ang ipinaglalaban nila. Pero ang mga Muslim naman, ang mga Muslim na galing sa Pakistan, Bangladesh o India o mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mga Muslim, pumunta sila sa Amerika. Ginagawa nilang parang basurahan ng Amerika, gaya ng lugar na pinanggalingan nila. May mahalagang pagkakaiba. Kailangan mo mag-ingat dito. At tingnan mo, may isa pang kakaibang pangyayari na napansin. Kahit saan mapunta ang mga Muslim, may mga ganitong bagay na nagsisimula mangyari. Tingnan mo ito. Ang mga simbahan, mga katedral, bigla na lang nasusunog. Napansin na rin natin ang parehong pangyayari sa Japan. Bigla na lang. Ang mga Shinto na templo at dambana na matagal na nakatayo, ang iba pa nga ay nakaligtas sa mga bombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Pati sila ay bigla na lang nasusunog. Basta na lang. May nangyayari. May nagbago. Naku. May mga taong lumilitaw dahil dito. Hindi tugma ang Islam sa kanluraning sibilisasyon. Hindi nababagi ang Islam sa kanluran. At hindi natin dapat itago yon. Hindi ito xenophobic. Hindi ito rasista. Hindi ito tribalistiko. Namumuhay tayo sa isang mundo na nakabatay sa mga prinsipyo ng mga bansa-estado. Dapat unahin ng mga bansa-estado ang sarili nilang interes. At kung ang iyong lipunan ay nasa panganib, kailangan mong mag-adjust ayon dito. At ang tanging solusyon na naiisip ko, yun ay palayasin ang Islam mula sa inyong mga bansa. Panatilihing wala ang Islam sa inyong mga bansa.